Hello po and good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotion, prayer and fasting for the nation po. Tayo po ay nasa season 36 na po, week 5 and day 30 na po tayo ng ating daily devotion. So, 8 days na lang po ay matatapos na po ang ating season 36. So, praise God po sa patuloy po na pagkilos niya sa gawain po natin na daily devotion. So, ang theme po natin for this season ay my word encouragement for you. So, sa amin po nakabase if ano po yung gusto naming iparating sa inyo. So, bago po tayo magsimula sa ating daily devotion, let us all bow down our heads po, close our eyes, and feel the presence of our Lord. Lord Jesus Christ, salamat po Panginoon sa gabing ito, Panginoon, na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, Panginoon, na upang makinig muli, Lord God, ng inyong salita, Panginoon. Lord, i-guide niyo po Lord God, ang inyong lingkod, Panginoon. I-guide niyo po ako, Lord God, sa pag-share po, Lord God, ng word mo, Panginoon. Nawa, Lord God, lahat ng aking sasabihin, Lord God, ay para sa iyo, Lord God, at ikinalulugod mo, Panginoon. Lord, i-bless niyo rin po, Panginoon, ang mga nakikinig, Lord God. Bigyan niyo po sila ng bukas na kaisipan, Lord God, bukas na puso, Panginoon, upang sa buhay nila, Panginoon, ng bawat salitang maririnig nila, Panginoon. Lord God, nawa, Lord God, lahat ng marinig nila, Lord God, ay hindi lang nila mapapakinggan, Lord God, kundi maia-apply nila, Lord God, sa kanilang sa personal life nila, Panginoon. At Lord, ikaw po ang bahala sa amin, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, kung meron man po kaming mga pinagdadaanan, Panginoon, mga hindi mo man alam, Lord God, o alam mo, Panginoon, ikaw po, Lord God, ang ang tumulong sa amin, Panginoon, upang ma ma-solve namin ito, Panginoon. At Lord God, sa topic po namin for tonight, Lord God, nawa, Lord God, matutunan namin, Lord God, na you are there, Lord God, always, Panginoon, at hindi ka nagkukulang sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord God, for your unconditional love, Lord God, for your mercy, Lord God, for your goodness in sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, again po, ang theme po natin for this season ay may word encouragement for you. So, ang topic po na napili ko po for tonight is yung question na alam ko na lahat ng tao natatanong ito. Yung God, where are you? Okay? So, ayun po yung question na itanong ko na rin po sa sarili ko na God, where are you? 'Di ba po? Kasi minsan 'di ba po meron mga times na feeling natin absent si Lord. Feeling natin wala si Lord sa tabi natin. Feeling natin hindi niya tayo wala siya sa feeling natin, hindi niya tayo ginagabayan. 'Di ba? Kaya napapasabi tayo ng God, where are you? Nandiyan ka ba talaga? Ikaw tunay nga ba na Diyos ka? At tunay nga ba na lagi kang nandyan through my ups and downs? So, ang sagot ko po dun is, God is everywhere. Why po? Sabi po sa ating Bible verse po for tonight, na matatagpuan po sa Genesis chapter 28, verse 15. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back in this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. So, ang ganda po nagandahan po ako dun sa last sentence po, yung I will not leave you until I have done what I have promised you. 'Di ba? Tunay nga po na napaka-sweet po ng Panginoon na talagang kikiligin ka po sa lahat po ng assurance na binibigay niya po sa atin sa Bible. Dinabi-dami pong assurance na makikita natin sa Bible. Assurance, promises,
talagang kikiligin po kayo, 'di ba? Mas kikiligin pa po kayo kaysa sa mga asawa niyo, 'di ba? So, ayun po, yung ating verse for tonight. Yung I am with you, will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. So sabi ko nga po kanina, sometimes we feel like God is absent. We feel like God is not with us. God is not there for us, di ba? Minsan nararamdaman talaga natin yun and hindi natin yun matatanggi. And that's normal. For me, that's normal. Kasi may mga reasons yan eh. May mga dahilan yan kung bakit ba natin nafe-feel yung mga bagay na yun. So ano nga ba yung mga iilan sa mga dahilan kung bakit nafe-feel natin na absent si Lord, na parang wala si Lord, 'di ba? So number one, sabi po dito is we don't get something from God or when we're getting what we want, 'di ba? So parang nafe-feel natin na absent si Lord pag wala tayong nakukuhang something from Him. 'Di ba? Kasi nasanay tayo na kapag binigyan tayo, pag nag-prayer tayo and inano ni Lord yung prayer natin, in-answer niya, and then nasa iyo na yung blessings. Ang saya mo, maalala mo talaga si Lord na maano mo sa isip mo na nandyan si Lord kasi yung prayer mo is sinagot niya. 'Di ba? Pero when we don't get something from God, hindi natin nafe-feel na nandyan siya. 'Di ba? Tama po ba na kapag feeling natin parang walang-wala tayo, 'di ba? Na parang walang dumadating na blessings, 'di ba? Walang feel natin na parang walang prayer ang in-answer ng Lord, 'di ba? Doon natin feel na nasan siya, 'di ba? Na where is God? Nandyan pa talaga si Lord. Parang absent siya, 'di ba? Kasi may mga it's sad pero may mga Kristiyano na talagang naaalala lang nila si Lord kapag may blessing sila na natatanggap. Naaalala lang nila na andyan pala si Lord kapag nasasagot yung prayer nila. Pero that's wrong, 'di ba? Kahit sa anumang season ng buhay natin, kailangan maalala natin na si Lord nandiyan. Lagi siyang nandiyan, 'di ba? Number two reason is when things are getting heavy, 'di ba? Ito naman vice versa nung kapag meron tayong nakuhang blessings. Dito naman, when things are getting heavy, 'di ba? Sa sobrang lukmok tayo na feeling natin ang gusto lang natin na gawin sa buong araw, umiyak, 'di ba? Na tumingitig lang sa kisame para mawala yung nararamdaman natin. 'Di ba? Meron tayong ganun, meron tayong days na hindi productive, 'di ba? Na nakahiga lang tayo magdamag, nakahilata, tatayo lang tayo kapag kakain, 'di ba? May mga days na ganun dahil meron tayong pinagdadaanan, 'di ba? When things are getting heavy, nakakalimutan natin na nandiyan pala si Lord, 'di ba? Parang meron kasing some cases, hindi lahat, na na parang na-enjoy nila yung pag-iyak, 'di ba? Dahil doon nila nalalabas lahat, 'di ba? Nakakalimutan nila na nandiyan si Lord. Pwede silang humingi ng help kay Lord na, Lord, help me. Lord, help me solve my problem, 'di ba? Minsan ganun tayo, 'di ba? Imbes na si Lord yung takbuhan natin, ibang tao pa tinatakbuhan natin. Kaya nakakalimutan natin kaya napapasabi tayo ng God, where are you? God, where are you? Hindi ka naman lumalapit sa Lord, 'di ba? Dapat when things are getting heavy, doon tayo lumalapit sa Panginoon. 'Di ba? Mas lumalapit tayo sa Panginoon. Kasi sa kanya lang natin makukuha yung gaan, yung space na hinihingi natin sa iba na hindi natin makuha-kuha. 'Di ba? Sabi nga dito, enjoy every season of your life. 'Di ba?
Every season of your life's happy, sad, or confused. Every season, enjoy it. 'Di ba? Kasi may reason si Lord kung bakit kanya dyan nilagay sa season na yan. Kung nasan ka mang season ngayon. 'Di ba? And don't worry. 'Di ba? Do not worry kasi sa lahat ng season na meron tayo, God goes with you in every season, 'di ba? He is there in every season. Kahit man napakasaya mo, nandyan siya. Napakalungkot mo, nandyan siya. Confused na confused ka, nandyan siya. Makamundo yung gawain mo, nandyan siya. 'Di ba? Kung tahimik ka, wala kang gana, nandyan siya. Lagi siyang nandyan, kapatid. Okay, so yung number 3 and last reason is when you are busy with something. 'Di ba? Kapag yung schedule natin punong-puno, 'di ba? Especially sa mga nag-work na and mga students, 'di ba? Kapag sa mga students, kapag napakadaming assignments, napakadaming activities, hindi na tayo nakakaligtaan na natin na umattend sa church, na umattend ng youth service and whatever. Nakakalimutan natin na nandyan pala si Lord, 'di ba? Di natin siya nabibigyan ng time, 'di ba? Kaya minsan sisisihin pa natin si Lord. Lord, nasaan ka ba? Ba't parang wala ka? Pero, 'di ba? Hindi si Lord yung wala, kundi ikaw, 'di ba? Hindi si Lord yung absent, kundi ikaw, kundi tayo, 'di ba? Ako po naranasan ko din yan na parang nako-confuse ako. Nasaan ba si Lord? Kasi hindi ko nararamdaman yung parang presence niya. Although nandyan always yung presence niya, pero hindi ko nararamdaman na nandyan si Lord. Kasi nga, I am busy with something. Hindi number one focus ko si Lord. Diba? Doon natin napapatanong na nasan si Lord, pero ang totoo, nasan tayo? Diba? Sabi nga dito sa kwento ni Thomas din, yung sa John 20 verse 25. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand into his side, I will never believe." 'Di ba? Merong ilang tao na hindi sila naniniwala na nandiyan si Lord kasi hindi nila nakikita, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Ano ba 'to? Hindi mo natin nakikita si Lord pero siya'y totoo, 'di ba? Kahit hindi natin nakikita si Lord, napoprove natin sa sarili natin na He's there, He's real kasi tayo mismo yung nakakaranas ng blessings from Him, 'di ba? And then sabi ni God kay Thomas, "Do not doubt but believe." 'Di ba? Wag kang magda-doubt sa sarili mo, wag kang magda-doubt na andyan ba ako? Andyan ba si Lord? But instead, believe. Maniwala ka. 'Di ba? Maniwala ka lang na andyan si Lord, 'di ba? When you're a believer of Christ, dapat maniwala ka na si Lord laging nandyan. 'Di ba? He's always there. Sabi nga dito po sa isang kanta po na discover ko po, ang title po nito is Even in the Silence by Novum Novum. Sabi po sa lyrics po na to, "Even in the silence, you are with me. Even in the waiting, though I can see, you are never hiding. Your heart is always guiding me." 'Di ba? Ang sarap po sa pakiramdam na kahit pala sa pinakatahimik na buhay na times ng buhay natin, sa pinaka-ordinary days natin, nandyan pa rin si Lord, 'di ba? Ang sarap isipin na lagi talaga nandyan si Lord in every season of our life, 'di ba? Kasi yung mga friends natin, 'di ba? Classmates, andyan ba sila kapag wala silang nakukuhang something from you? Andyan ba sila kapag
tahimik ka lang? Andyan ba sila kapag wala kang ginagawa? Diba? No. Kundi nandun si Lord, 'di ba? Sarap pakinggan na even in the silence, you are with me, 'di ba? Our heart ay laging ginagabayan ng Lord, 'di ba? And then sabi din dito, silent doesn't mean God's absence, but it is actually an opportunity for us to deepen our relationship with God. Okay, so sa mga tahimik daw na pinakatahimik na times ng buhay natin, dapat hindi natin isipin na absent si Lord, 'di ba? But it is the opportunity, 'di ba, to deepen our relationship with God, 'di ba? Naranasan niyo na po ba yung parang wala kang magawa, pero 'di ba, umiyak ka lang sa Panginoon, 'di ba? Ang sarap kaya na one-on-one kayo ni Lord, na walang nakikigulo sa inyo, na ang tahimik-tahimik ng paligid. Kayo lang dalawa, 'di ba? It's between you and God. Ang sarap niyon sa feeling na nagkakaroon kayo ng communication, 'di ba? Ng deep intimacy kay Lord, 'di ba? Napakasarap niyon sa feeling na lahat ng tao gustong maranasan 'yun. Sabi nga, 'di ba, yung pangako ng Lord sa atin sa Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. 'Di ba? Na talagang in-emphasize dito yung iba't ibang situation na when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned because God is there. 'Di ba? Ang simple lang ng salitang God is there, 'di ba? Kaya sa tanong na God, where are you? God is everywhere, 'di ba? God is everywhere, 'di ba? Pag naglalakad tayo sa daan, and then may mga taong iba't iba yung emotions, may mga taong masaya, God is there. May mga taong nahihirapan sa daan, God is there. 'Di ba? Kahit anumang situation ng buhay mo, God is there, kapatid. Okay? And after all, sabi dito sa Psalms 139 verse 7 to 12, ang ganda po ng verse na to, lalong-lalo na po sa Tagalog. Sabi po dito, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na mangingning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang sarap po sa feeling na in-emphasize dito na kahit saan man siya magpunta, 'di ba? Wala siyang magagawa dahil hindi siya makakaiwas sa presence ni Lord. Hindi siya makakaiwas sa espiritu ng Panginoon kasi nga God is everywhere, 'di ba? Mahirap man siya isipin, parang totoo ba 'to na kahit nasan man ako, nandyan si Lord. Pero it's real, 'di ba? Yung God is everywhere, eh, totoo talaga siya. Na, di ba ang sarap pakinggan nung dito, yung talagang sa dulo ng kanluran, sa dulo ng silangan, nandyan pa rin si Lord, di ba? Sa bawat sulok ng bahay nyo, bawat sulok man ng mundo, nandyan si Lord. Even in the silence, God is still with you. Kaya kapatid, wag mong subukan ng Panginoon, di ba? Wag mong kapag binsay natatanong mo sa sarili mo na, nasan ba si Lord? Andyan ba ang Panginoon?
parang absent siya. Lagi mo lang tatandaan na God is everywhere. Hindi siya umaalis sa piling mo. Hindi siya, para siyang alam niyo po yun, kambal toko. Parang nakadikit sa katawan mo si Jesus. Nandyan talaga siya always. 'Di ba? Lagi kanyang gagabayan. Bakit? Kasi yung kaaway, nandun din siya, yung kaaway, andyan din siya sa paligid eh. 'Di ba? Kahit saan ka man pumunta, nandyan din ang kaaway. 'Di ba? To tempt you. 'Di ba? To encourage you to do something bad. 'Di ba? Pero nandyan din si Lord, 'di ba? Kaya huwag tayong matatakot. Huwag tayong matatakot na sa saan man tayo pupunta. Huwag nating iisipin na parang wala si Lord. Kung ano man ang pinagdadaanan natin, huwag nating iisipin yun dahil sabi ko nga, paulit-ulit kong sasabihin na God is everywhere, kapatid. So I am encouraging you to always remember na kahit anumang season ng buhay mo, umiiyak ka man, tumatawa ka man, nagugulat ka man, tumatalon ka man sa saya, nandyan ang Panginoon. Laging siyang nasa likod mo. Okay, so let's pray po. Let's close this devotion sa isang panalangin. Lord, salamat po Panginoon sa inyong presensya Panginoon, na tunay ngang Panginoon, hindi ka nagkukulang sa amin Panginoon. Hindi ka humihiwalay sa piling namin Panginoon. Palagi kang nandirito Panginoon saan man kami paroroon Panginoon. Ikaw Lord God ang aming kambal Panginoon, na kahit saan man kami magtungo Panginoon, nandiyan ka Panginoon to guide us Lord God, to guide our hearts Panginoon, to 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 give us protection Panginoon, to make sure Lord God na safe kami Panginoon. Salamat po Lord God sa assurance Lord God. Salamat po Panginoon sa mga pangako Lord God na tunay nga Lord God, na hindi nyo na itinutupad nyo ang mga pangako nyo sa amin Panginoon, na na you will be with us Panginoon saan man kami magtungo Panginoon. Salamat po Panginoon for giving me the wisdom Panginoon, for giving me the knowledge Panginoon to share your word Lord God. Salamat po Lord God for using me Lord God as your instrument Panginoon, para maipabatid ko sa mga sa mga nanonood Lord God na you are everywhere Panginoon. You are there always and always Panginoon. Salamat po Lord God for your goodness Panginoon, for your sweetness Panginoon, na tunay nga Lord God nagpaparamdam ng kilig sa amin Panginoon. Thank you Lord God for your unconditional love Panginoon, na patuloy niyo pong ipinararanas sa amin Panginoon. Salamat po Lord God dahil even though Panginoon nagkakasala kami Panginoon, even though Panginoon na hindi kami perfect Panginoon, na minsan Panginoon is nalalabag namin ng iyong mga utos Panginoon, pero Lord God, hindi ka pa rin nagkukulang Panginoon. Hindi mo pa rin kami iniiwan Panginoon through our ups and downs Panginoon. Lagi kang nandyan Panginoon to guide us Panginoon. Salamat po Lord God for your assurance Panginoon. Salamat po Lord God dahil nandiyan ka Panginoon. Salamat po Lord God dahil you are everywhere Panginoon. You are there, Lord God. Salamat po, Lord God, for this night, Panginoon. Salamat po, Lord God, for this gawain, Panginoon, na patuloy niyo pong binibless, Panginoon. And i-bless niyo po, Lord God, ang lahat ng nanonood, Panginoon. Give them the courage, Panginoon, to always remember, Lord God, na you are everywhere, Panginoon. Thank you, Lord God, for this day, Panginoon. Thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, to share your word, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Amen.
So, salamat po mga kapatid sa panonood po ng ating daily devotion and God bless us all po.